magandang hapon sa inyo. Afternoon Cacao and coconut pollination. Inuna na natin tong cacao kasi hindi pa tayo makasingit doon. So sa pollination natin, siyempre kasama hybridization tayo, di ba? So ginagamit nating mga crosses. Ang variety ng cacao ay tatatlo kung susundin natin. Although may nababasa tayo na napakarami ng klaseng cacao, no? Ang variety ng cacao ay Forastero, Criollo at saka Trinitario. So yung Forastero and Criollo ay pinag-cross, kaya nagkaroon ng Trinitario. So ito kasi Trinitario din yung sample natin. Ito po ano po? Trinitario to. Ito ay UF667. Itong linyang ito. So sinuswerte tayo at may inabot pang mga cacao. Bata pa ako nung tinanim ko ito. Matatanda na tayo ngayon, namana ng dalawa. Okay. So sa pagpo-pollinate ng cacao, pinipili natin yung mga bulaklak, no? Hindi. Ang tamang oras ng pollination ay umaga. So kami nag-start kami ng 6 hanggang 9 AM. Then ano muna, titingin muna kami ng sa una mo anong ginagawa namin ngayong araw na ito, maghahanap kami ng katulad nito, yung mga unopen cauliflower ang cacao, no? Sa marami, minsan mahigit 10 yan. Tatakpan namin ito ng bag ni Kuya Danny, ganyan. Ito, babalutan para hindi maunahan tayo ng langgam. So pagkalagay nito, balik kinabukasan, dapat ganito na siya. So pagkaalis mo ng bag, nakita mo may open. Yan. At kung nakikita nyo, medyo brown na, no? Brown na. Ito yung matinding kaagaw natin sa pollination, eh. So kumuha ko ng sample kanina. Ito ko lang pakita sa inyo. Ito kasi mga lampas na din. Meron tayong tatanggalin. Kung sakali, ito yung ating male, no? So female yung naka-attach pa dun sa sanga. Kinolekta natin sa ibang variety to. Aalisin itong sepal niya para clear na clear. Sensya na kayo, nanginginig ng kamay ng matanda. Yun. Pagkaalis nitong cover ng anther, yan. Kikita nyo yan. Ito yung mga anther niya. Andyan yung pollen natin, no? So ang kailangan natin ma-attach doon sa gitna ng ito yung ovule sa gitna. Alisin mo to kasi okay lang naman para kahit dalawa, para maisingit natin yung kasi itatouch lang natin. So, pwede touch. So, yan. Pwede namang pag nagmamadali ka, ganito na lang. Mga malambot na eh. Kasi late na tayo. Ito kaya. Yun. So, kunyari ito yung yan ano. Tatouch lang natin itong anther doon sa gitna. Ayun. Yan. Yan, dahan-dahan lang. Hindi naman pwedeng masyadong matagal or pwedeng yung 5 touch mo dahan-dahan lang. Kailangan wag madurog yung pinakadulo ng ovule, no? Kasi ayan siya yung puti. Siguro naman sa unang touch o dalawa, may pollen na siyang na-receive. Then pagkatapos ng pollination, gusto niyo makita dito natin gawin. Kunyari ito. Hirap ka makita. Brown na kasi itong ano yan. Pero pagka nandito, aalisin natin yung anther. Yun. Kailangan walang matirang yun. Hindi ko na makita.
Tapos, alisin natin dito. Kung kaya mong i-shoot doon, okay lang. Pero mas maganda kung yun, kahit isa lang. Tapos, ito yung itatouch mo dyan. Yung mail natin. Doon sa, ayun, sa puti. Ayun. Kailangan dito, hindi masyadong malikot ang kamay. Yun. So yung inaano po natin is yung sa gitnang complete flower. So, ganun lang kasimple. Pagkatapos mong i-touch, takpan mo din. Kasi nga, oh, kita mo yan. Ipupuntang iba. Malilikot ito eh. Pero ito, inaatake naman nila itong parang mga maliliit na aphids na to. Yan. Sila yung malakas magdala ng pollen na galing sa ibang puno eh. Ano po? Langgam. Suko ko ba? So, dito karaniwan sa coffee and cacao, langgam lang ang malakas na pollinator natin. Compare sa coconut, yung pollen ng coconut ay nakakaabot hanggang milya-milya ang layo. Hindi literal na nakakalipad yung pollen. Kasi ang matake sa kanila yung bee, di ba? Kinukuha yung nectar ng, papakita ko dun sa inyo. Tapos lilipad siya, may dala-dala siyang pollen dun sa kanyang mga paa. Ililipat na siya sa ibang nyug.